Maraming salamat po, Pastor Reyna. Now, isang magandang umaga po para sa ating lahat. Ngayon po ay February, ano ba ngayon? February 11. At ang halos lahat po ay naghahanda para sa isang celebration na kung saan ang buong mundo ay pinaghanda nila pag-alala about sa love. Amen. Bakit makita natin mga kapatid that today I will be speaking about sa love ng ating Panginoon para sa atin. No? Topic ko ngayon po is about the love of God. Amen. And mas mahalaga po mga kapatid, nais ko pong ipaalala sa lahat na mas mahalaga na ating alalahanin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin higit sa pag-alala sa pagmamahal na nag-exist dito sa ibabaw ng sanlibutan. Now, makikita natin mga kapatid na ang love ng Panginoon ay isang bagay na dapat po natin lubos na maintindihan nang sa ganun po mga kapatid ay mas magiging mapagpasalamat tayo sa kanyang ginawa sa atin at pagmamahal po sa atin. Bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo. Ama namin na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po Ama ay nagpapasalamat sa oras na to na kami Ama ay binigyan niyo ng pagkakataon na pag-aaral ng iyong salita. Hiling po namin Ama na alisin mo ang mga bagay na pwede pong umadlang nang sa gayon po ikaw ay mausap sa amin. At ihanda niyo rin po Ama ang aming pusat isipan, hindi po lahat Lord God, ipagkaloob ang pangunawa na nanggagaling sa iyo. Nang sa gayon Ama, lubos po namin maunawaan ang aming pag-uusapan sa oras na po. Ama, ikaw po ang mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Lahat doon magsabi na Amen. Yun po, balik po tayo sa ating pag-usapan. I will be speaking about the love of God and what are the results of the love of God sa buhay natin. Amen. Now, first is kailangan muna nating lubos na intindihin at tignan po natin maigi ano po ba ang karakteristik ng pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Ayan. When we say karakteristik, ay ito po yung nagpapakita o nag-describe sa pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. At first, makita natin ang pagmamahal na ito, kapatid, na ibinigay niya sa atin is love that is unmerited na sinasabi. Nakatayo ay kahit na hindi po karapat dapat. Amen. Sino ba rin ang sasabing, I am worthy? No. Na kahit na hindi po tayo karapat dapat, God has shown His love para sa atin. Na makikita natin that according sa Romans chapter 5 verse 8, but God, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo ay makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Makita natin dito na even the characteristic of God's love, na kahit hindi po tayo karapat dapat, minahal niya po tayo. Amen. Ikalawa na makikita natin is ang pagmamahal ng Panginoon po sa atin is walang hanggan, mga kapatid. The love of God is eternal. Second, third, the characteristic po ng pagmamahal ng Panginoon is ang pagmamahal ng Panginoon ay para sa lahat. Wala pong pinili. Kaya kung babasahin natin yung John 3:16, for God so loved the world, He gave us His only begotten Son, that whoever, makita natin whoever, kahit na sino, amen,
Kaya makita natin ang pagmamahal ng Panginoon walang pinipili. Ano man ang iyong tribo, ano man ang iyong itsura, ano man ang iyong kulay, amen? Ano man ang taga-saan ka man, no? There is no discrimination pag pinag-uusapan natin ang pagmamahal ng Panginoon. The love of God is universal. Para sa lahat mga kapatid, walang pinipili. Diba? At makita natin that ang love din ng Panginoon is unlimited. Walang limitasyon. It has no limits sa sino man. God's love is unlimited. And then, last na karakter ng love ng Panginoon is the love of God is immutable. When we say immutable, mga kapatid, hindi nagbabago. Ang pagmamahal na ipinakita ng Panginoon noong panahon ng ating mga ninuno, noong panahon ni Moises, noong panahon ni Jacob, panahon ni Isaac. At ang pagmamahal ng Panginoon ngayon ay hindi nagbabago, mga kapatid. That's why, whatever the result before of love ng Panginoon sa mga tao is also the same as the result of today of anyone who is willing to accept God's love and who is willing na magpasako, sa pagmamahal ng ating Panginoon. Now, we have learned yung characteristic ng pagmamahal ng Panginoon. And the more that we learn this, the more that we can understand kung anong klase at anong pagmamahal ng Panginoon sa atin. It is a love which is tinatawag natin kapatid na anong nga ba to? Unconditional. Amen. Diba? Kaya therefore makita natin. Actually, there are three kinds of love. The agape love, this is the unconditional love. Second is itong filial love. Love is yung pagmamahal na nararamdaman mo sa iyong kapatid, sa iyong family, that is filial love. And this one is the eros love, which is your love sa opposite sex. No? Makita natin, mga kapatid, I'm speaking, ang pinag-usapan natin dito is agape love. Now, what are the results of God's love para sa atin? Makita natin, what is the result of God's love para sa atin? Because the more we will learn this, the more we will be thankful at the more na i-treasure po natin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Number one is the result of God's love sa atin ay makikita natin kanina sa Romans chapter 5 verse 8. Amen. That God demonstrated His own love for us in this. Para ipinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal para sa atin na kahit na nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Number one, makita natin is Christ died for us. Amen. That is the result of God's love. Christ died for us. Because of God's love, ayaw niya po tayo mga kapatid to go sa eternal damnation sa tinatawag natin pero but the Lord loves us enough for Him to send His only begotten Son for the salvation of everyone who will believe, mga kapatid. Diba? Kaya nga sabi nga niya doon sa John chapter 15 verse 13, sabi niya, greater love had no man than this, that a man laid down his life for his friend. Diba? John chapter 15 verse 13. Na wala ibang pagmamahal na may papakita na higit sa ganito ang pagbibigay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kaya makita natin, even though we are not worthy because of that love of God and His grace and God's love is interchangeable. Makita natin na kahit na gano'n ano ang nangyari, He planned, gunado pa rin yung kagustuhan niya na tayo ay maligtas dahil mahal niya tayo. That's why He made a way for everyone
to be saved. That's why He sent His Son to die for us. And now, He's making also way para lahat, sino man, ay maligtas sa pamamagitan ng pagpapabot ng Ebanghelyo sa anong parte ng mundo kahit nasa internet. That's why His journey ministry, I believe, is a result ng love ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Nang sa ganun mga kapatid, ang bawat isa ay makapakinig ng salita ng Panginoon at maramdaman nila ang pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan nito. At nang sa gayon, sila ay magkaroon ng pananampalataya. Tayo ay magkaroon ng pananampalataya. At makita natin at ma-receive po natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesu Cristo. Ngayon, I believe that this is a part of God's love sa atin, that God has allowed us in a place na kung saan hindi tayo makakatakbo makapal. Amen. You put us in a place na may apat na corners and we cannot run. Dahil baka sa nasa laya, ay ako, naniniwala ko because it's also my testimony that God has put me in a place that I cannot run and listen sa Ebanghelyo at matutunan at marinig ang pagmamahal ng ating Amang nasa langit sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya, Jesus Christ, I want to ask you, Jesus Christ is the best picture. Jesus Christ is the very big picture of God's love for us. Mga kapatid, na si Jesus Christ ang pinakamalaking picture ng pagmamahal sa atin. Dahil bisan pa ito ka na si Jesus, is yun na pinadala niya. Manang sarili mamatay at ang kaligtasan will be available kana kung sino man po ang mananampalataya. Amen. Amen. Now, ikalawa po nating pag-aaralan, what is the result of God's love para sa atin is this? Because God loves us, He provides for us. God is our Jehovah Jireh. Anong sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 19? Amen. Wala. At dahil tayo na kay Kristo Jesus, ibibigay na ninyo ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan sa kayamanan niya. Amen. Pero basahin natin sa NIV, it says, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in whom? In Jesus Christ. Diba sabi ko kanina, Jesus Christ is the biggest and the greatest picture of God's love para sa atin. And because of Jesus Christ, because of His love para sa atin, He will meet all our needs. All needs sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, mga kapatid. Ang iba kasi, iniisip nilang provision ng needs, nandun lang palagi sa financial aspect ng pamumuhay, nandun lang lagi sa physical needs ng pamumuhay ng tao. But actually, when it comes, when we say needs, it covers all things. Kasama na dyan ang physical, kasama na dyan ang emotional, kasama na dyan ang higit sa lahat, ang spiritual needs ng isang tao, especially. Everyone has ang needs sa mga bagay nito, mga kapatid. Dahil hindi according to the Apostle Paul, the Lord my God will meet all your needs in Christ Jesus. Kaya makikita natin mga kapatid, we should not worry. We should rely on the Lord para sa atin. On how God, sabi nga nung, di ba, you read sa Matthew chapter 6, actually wala hindi ko naibigay ang mga verses na to, but it keeps on, do not worry. What do you eat or drink? Tingnan mo ang mga tibol. Sa mga isang mga langgam. Huwag sila ugas o dag-ani. Hindi sila hasig o dag-ani. But the Lord still feeds them.
Are you much more valuable than this? Ayun, mas, sabi siya, mas pinili pa ba mo, ay mas pinili pa ba ang langgam kumpara nyo? Kapatid mga kapatid na, the Lord, because of God's love, will provide. Kaya nga makikita natin kahit yung nature na yan. Nature na yan nasa mga Pilipino. So, we parents, we Filipinos, shows our love sa mga anak natin, sa mga mahal natin by what? Making things ready for their future. Kaya nga meron ng iba, bibila ko ng pan. Yung pan ito, hatiin ko sa tatlo para sa tatlo kong anak. O hatiin ko para sa apat para meron ng kami bayan. Papagawa ko ng quadruplex na bahay. Yung first dito sa panganay ko, second dito sa quad, ang third dito sa at ang last naman para sa anuan. Because you know, you will provide your thinking kung anong need ng iyong mga anak, hindi lang kayo, at nature, hindi natin ang Panginoon. He thinks for our needs, he thinks not only for today, but also in the future. Kaya kayo mga kapatid, huwag kayong nababahala. Naku, paubos ng aking toothpaste. Naku, paubos ng aking sabon, ng palaba. Those things are, naku, itong safeguard ko, nakakasugat na, parang blade na lang. Pag sinabing blade na lang yung safeguard, alam niyo na yung manipis na. Naghanap na lang tayo na kung saan natin itilitin. But still, the Lord has touching the hearts of someone who will give yung mga naka-plastic siya. That is what I learned. Kung walang-wala na talaga, nagdarating. Because the Lord knows your need because the Lord knows our needs because the Lord loves us. Amen. Mahal po tayo ng Panginoon. Alam niya ang ating kailangan. That's why when things na kailangan na natin, the Lord touches the hearts even the unbelievers to send our needs. Kaya minsan may darating dyan, may pagpapala. Pasend of faith. Meron na yung sabong palaba. Sabi nga nila sa may basic, Ajax, pati mo, hindi naman pa Ajax. Tight naman pala. Ajax ang tawag nila sa sabong palaba. You know, meron lang nandun nandun ang mga toothpaste, minsan may toothbrush po, hindi mo na ipapapasok, nagpuputulan pa yan ng handle, kaya yung toothpaste. Hindi ka Ito, si Pino niya, ganyan kahaba pa rin. Hindi ko alam, pero sa amin no, pinuputol yung toothbrush namin ganyan kahaba. Bago ipasok, puputulan nila ng handle. But still, ang needs namin nagiging. Ang itadamit naman, ano namang nagiging niya. Sa mga lumalayo, iniiwan naman nila yung mga magagandang damit nila. And that is God how provides for our needs. Amen? Diba? Ang dami-dami mong damit, uwi ka ng isang baglan yung dalawang paglayo mo, pinamigay, hiningi ng mga kasama. Diba? Kaya nga nung pag-uwi ko, nagtataka yung nanay ko, ang dami kong damit na binigay sa iyo nung bakit ito na lang halos puro pang ilalim, pang loob lang ang meron. Siyempre, hindi ka rin pamamigay yung pang loob ko. Amen? Now, ang bilis ng oras. Now, kaya huwag tayo mag-worry, but be whole. Paghawakan po natin ang sinasabi na mahal tayo ng Panginoon and paghawakan natin ang pagmamahal ng Panginoon because He will provide for us, not only us, but also for our family outside. Amen. Marami ang nakakaramdam ng takot na kumusta kayo ang family ko, kumusta kayo ang buhay nila. Don't worry, the Lord will provide for them because God loves us, mga kapatid. What you will do? Anong gawin mo? Don't worry about your needs, but you make the most of time na nandiyan kayo. Making yung mga magagandang kailangan gawin, especially having time reading the Word of God. Nandiyan sa loob, mas makikilala niyo siya, mas makikita niya, mas marirealize natin gano'n po tayo pamahal ng Panginoon. Ikatlo, John chapter 14, verse 26. What does it say there?
But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send you in my name. O, nakita mo naman? In whose name? That the Lord will send the Holy Spirit. It is by the name of Jesus Christ. Amen. Will teach you all things and will remind you of everything I have said for you. Kaya makita natin. Third, because of God's love, through Jesus Christ, He sent the Holy Spirit. And what is the purpose and the work of the Holy Spirit? And natin nagturo si Pastor Glenda about this, the works of the Holy Spirit. A day ago, ilang araw. And this one will, the love of God. Because of the love of God, He sent His Holy Spirit through Jesus Christ. And what is the purpose of the Holy Spirit sa buhay ng tao? Will teach you all things and will remind you of everything that Jesus Christ has taught sa kanila. Kaya makita natin dito, the love of God results of sending the Holy Spirit in order for us to be, the Holy Spirit will teach us all things, mga kapatid. Diba? Will teach us, the Lord, listen to this, ng Panginoon, tinuturuan tayo sa maraming paraan. Mag-amen po tayo. Amen? God is teaching us through His, sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? And God also teaches us through discipline. Ano sabi niya sa Hebrews 12? That God disciplines whom He loves. Amen? And when you are in the process of the discipline, and these things, with the help of the Holy Spirit, God will teach us all things and God will allow us to understand. The Holy Spirit will help us understand ang lahat ng bagay na nangyayari. Kaya, this is my prayer, mga kapatid, that time will come. It took me years. Amen? Until I realize why God has allowed na mangyari ang mga bagay na pinagdaanan ko. Because inalaw ang pagkaranas lang ito sa kapwa na intindan. God pala, tinanggal niya itong bagay na ito. God pala, tinanggal pala ng Panginoon ito dahil may mas malalim siyang plano sa akin. And during those times na nasa loob ko, I think that the Holy Spirit reminded me all things, especially the love of God, and especially the Holy Spirit gave me comfort during the times of hindi panahon na hindi madali ang hindi madali ang sitwasyon. At alam ko po na kahit kayo, lahat tayo mga kapatid, hindi lahat ng araw ay madali ang sitwasyon. Kaya may araw na parang maganda, araw na parang magalang, may araw na halos ayaw mong magpapag. Hindi mo naman. Walang inyo sa tinatawag na salita nilang puryo. Amen? Walang inyo sa tinatawag na salita nilang puryo. Everyone nakakaranas nito. But because of God's love, He gave the Holy Spirit whom is our comforter and will teach us all things. Tuturuan niya tayo sa lahat ng bagay. Kaya pala, the Holy Spirit is the one who teaches us, is the one, instrument, is the one bagay na nakakapagturo sa atin, especially when it comes sa pagbabago. Alam niyo, maraming taong gusto magbago. They fail na magbago. Why? There is no help from the Holy Spirit. It is the Holy Spirit who help us. It is the Holy Spirit who make us, ang Holy Spirit po ang tumutulong sa atin para ma-overcome po natin yung mga bagay na kailangan natin baguhin. Kaya will teach all things, and the Holy Spirit also will remind. Amen. Ang mga bagay na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo, sabi nga niya doon sa kanyang mga what you call this sa Tagalog, sa kanyang mga disipulo. Now, kaya pala, when we make something na pagkakamali, it starts na, bakit parang nakakaranas ako ng konsensya? Always remember the conscience is the voice of the Holy Spirit sa buhay natin. Kaya pala pag nagkakamali tayo, this Holy Spirit grieves and it makes us guilty. Amen. And this reminds us na ang Holy Spirit will remind us, ikaw, nagkamali ka, hindi mo pa, and you should, hindi mawawala yung guilt na yan unless you have
You have asked for forgiveness. Kaya makikita natin na the Holy Spirit is a picture, isa rin na picture, isa result ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Next is Psalm 46 verse 1. I have still 7 minutes. Okay, ang Diyos ay ating kalungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Diba? Amen? God is our refuge and strength and ever-present help. Makita natin, what is the result of God's love sa atin? Because God's loves us, diba? Siya ang ating kanlungan. Diba? Kung sa Bisaya, dalampanan. And strength. And because of His love sa atin, He is always ready, ever present, ever ready, at laging handang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Yan ang willingness of God to help us. Isang picture, nagpapakita ng pagmamahal niya sa atin. Kahit na hindi lang oras ang tao handang tumulong sa kanyang kapwa. But the Lord is there, always ready na tumulong sa panahon ng kagipitan. Ang gagawin lang natin, kung ikaw man sa oras na to, sa panahon na to, ikaw ay nasa kagipitan, ikaw ay nasa trials, always remember that God is ready na tulungan ka, and He is the one ever ready to siya na pag-solve ng kung anong kagipitan na nararanasan mo ngayon, kapatid. Okay? And the last is 1 John chapter 4 verse 19. Okay, umibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. What is the result of God's love sa atin? We are able to love because God loves us first. Makita natin yung initiative that God has taken the first step in love, in loving us before we are capable of loving Him. Kaya makita natin na ang pagkala. Siya muna nag-take ng initiative for us to love Him, but for us to love Him sa panahon na darating na we are now able to love Him. What is, paano po ba natin ipinapakita ang ating pagmamahal sa Panginoon? Sabi na niya, if you love me, obey my commands. There is a verse that says that whoever has my command obeys them is the one who loves me. And if he loves me, will be loved by your Father. And he will show myself to you. Makita natin mga kapatid that the love of God whom we experience is now also who will give us the capability, the ability to love Him. Sabi pa paano yung pagmamahal? It is to obey His commandments, living according to God's principle, God's principle which is written in the Bible. Mga kapatid, kaya makita natin, all of this na pinag-usapan natin is the result of God's love para sa atin. Kaya I pray mga kapatid na after this, after we have learned and understand na naintindihan natin kung ano ang pagmamahal ng Panginoon at kung ano ang resulta ng pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin, ay mga kapatid, it will give us the encouragement to love the Lord and to excitement ng Lord. Yun. Salamat din. Pinayagan mo kong makita at marinis kung gano'n mo kamahal. Panginoon, dahil sa pagmamahal na ito, help me na mas lalo ko pang
mapalago ang pagmamahal ko sa iyo sa pamamagitan ng nararanasan kong pagmamahal. And that is our topic for the day. And again, good morning. God bless po sa lahat. Let us pray. Father in Heaven, maraming salamat po sa iyong salita na aming pag-aralan. Maraming salamat, Ama, sa pagmamahal na ibinigay sa amin. At maraming salamat, Ama, sa resulta ng pagmamahal mo sa buhay namin at sa buhay ng bawat isa pa. At ngayon, Ama, sa pagsasara namin ng topic na ito, we just pray, Lord, that through this namin na pag-aralan, it will give us encouragement, Lord, na lalo ka pamahalin at magkaroon kami, Ama, ng desire na mas maranasan pa ang pagmamahal mo sa amin. Maraming salamat ang lahat ng itinan namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat may magsabi. Balik ko po kay Pastor Rihanna. Maraming salamat po. So, okay. Bigyan po natin ng isang